Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, April 10, 2026, Friday. Patuloy na lumalakas habang papalapit ang bagyo na minomonitor natin. Ngayon, nag-intensify na ito sa tropical storm at silipin natin kung may pagbabago ba sa track ng nasabing sistema. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa ngayon, ang Ridge of High Pressure Area pa din o HPA ang nakakaimpluwensya sa Northern at Central Luzon. Kapag may HPA ridge, mas nagiging stable ang himpapawid sa maraming oras ng maghapon. Kaya mas ramdam ang init at mas madalas na mukhang maaliwalas o kalmado ang langit. Pero hindi ibig sabihin ito na wala ng pag-ulan. Dahil sa tindi ng init, mas nagiging pabor ang biglaang pagbuo ng localized thunderstorm, lalo na bandang tanghali hanggang hapon. Kaya kahit hindi buong araw na maulan, posible pa rin ang biglaang buhos sa ilang lugar na may kasamang kulog at kidlat at pwedeng magdulot ng mabilis na baha at pagguho ng lupa kapag naging severe ang thunderstorm. Kasabay nito ang tropical cyclone na binabantayan natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong umaga, nag-intensify na ito sa tropical storm na merong international name na Sinlaku. Ito ay namataan sa layong 2,725 kilometers east of northeastern Mindanao. Ang maximum sustained winds nito ay 65 kilometers per hour at ang gustiness ay hanggang 80 kilometers per hour. Ang galaw nito ay westward sa bilis na 10 kilometers per hour. Nasa labas pa ito ng para sa ngayon. Para sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. Ang sanhi nito ay localized thunderstorm. Ibig sabihin, hindi sabay-sabay ang ulan sa lahat ng lugar at hindi pantay-pantay ang lakas ng ulan. Pwedeng maaraw sa isang area, pero sa katabing barangay o bayan ay biglang didilim ang ulap at bubuhos ang ulan sa maikling oras. Kapag tumama ang severe thunderstorm, posible ang flash floods o biglaang baha, lalo na sa mabababang lugar at sa mga kalsadang mahina ang drainage. Posible rin ang landslide sa mga lugar na may slope o tabing bundok, lalo na kung sunod-sunod ang buhos sa iisang lugar kahit panandalian lang. Sa Metro Manila, ang pinakakaraniwang epekto sa ganitong setup ay biglaang ulan na sumasabay sa peak hours. Kahit saglit lang ang buhos, pwedeng mabilis mag-waterlogging sa ilang kalsada, bumigat ang traffic at bumaba ang visibility. Kaya kung lalabas, maglaan ng extra time sa biyahe, mag-ingat sa madulas na kalsada at iwasan ang mga rutang kilalang binabaha. Huwag ipilit dumaan sa baha na hindi mo alam ang lalim dahil pwedeng may lubak, bukas na kanal o malakas na agos na hindi agad halata. Sa mga probinsya, bantayan ng mga creek, sapa at ilog. Kahit sa inyong lugar ay hindi ganon kalakas ang ulan. Pwedeng malakas ang ulan sa upstream at doon manggagaling ang biglaang pagtaas ng tubig. Kung nasa lugar kayo na nasa tabing bundok o dumadaan sa mga kalsadang gilid ng bundok, seryosohin ang posibilidad ng pagguho kapag tuloy-tuloy ang buhos at basang-basa na ang lupa. Pagdating sa hangin at kondisyon ng karagatan, para sa Luzon, inaasahan ng light to moderate na hangin na mula east to southeast. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na mula east to northeast at ang coastal waters ay slight to moderate din na may taas ng alon mula 0.4 hanggang 1.8 meters. Sa pangkalahatan, hindi ito yung tipong sobrang delikado sa lahat ng oras, pero may mahalagang paalala. Kapag may thunderstorm, malapit sa baybayin, pwedeng biglang lumakas ang bugso ng hangin at tumaas ang alon kahit nasa slight to moderate range ang forecast. Kaya kung maliit ang bangka at lalo na kung lalayo sa baybayin, maging maingat at iwasan ang paglayag kapag dumidilim ang ulap sa bandang dagat at may senyalis ng kulog o kidlat. Ngayon, tingnan natin ang naitalang temperatura at halumigmig dahil ito ang isa sa pinakamalinaw na paliwanag kung bakit pabor ang biglaang thunderstorm sa setup na may HPA ridge. Base sa 24-hour period na nagtatapos ng 8 o'clock PM yesterday, ang minimum temperature ay 20.1 degrees Celsius na naitala bandang 6 o'clock AM. Ang maximum temperature naman ay 34.7 degrees Celsius na naitala bandang 2 o'clock PM. Mainit ito at kapag ganito kataas ang init, mas mabilis umakyat ang mainit na hangin at mas mabilis mabuo ang thunderstorm clouds kapag nagkaroon ng trigger sa isang lugar. Pagdating sa relative humidity, ang maximum relative humidity ay 78% na naitala bandang 5 o'clock AM, kaya mas mamasa-masa ang hangin sa madaling araw. Ang minimum relative humidity ay 43% na naitala bandang 7 o'clock, bandang 11 o'clock AM. Kaya habang umiinit ang araw, mas bumababa ang halumigmig pero mas tumitindi ang init. Pagkatapos ng ulan, karaniwan ding tumataas ulit ang moisture, kaya
nagiging maalinsangan ang pakiramdam. Kaya sa araw na ganito ang setup, bantayan lalo ang panahon mula late morning hanggang hapon dahil dito madalas nagsisimulang mag-build up ang ulap. Kapag mapapansin ninyong biglang kumakapal ang ulap, umiihip ang hangin at may unang ugong ng kulog, wag nang ipagpaliban ang pag-iingat. Ngayon, dumako tayo sa latest tropical cyclone update at threat potential na inilabas ng Pag-asa. Para sa week 1, April 9 hanggang April 15, as predicted, ang TC-like vortex o TCLV sa loob ng Philippine Maritime Domain ay nag-develop na into a tropical cyclone. Ayon sa model forecast, ang tropical cyclone na ito ay generally magta-track northwestward over the eastern boundaries of TCID at TCAD sa week 1. Ibig sabihin, sa unang bahagi ng window, mas nangingibabaw ang galaw na pa-northwest habang nasa silangang bahagi pa ng mas malawak na region. At dito pumapasok ang posibilidad na habang nasa open water pa ito, maaari itong kumuha ng lakas depende sa kondisyon ng karagatan at hangin sa paligid. Para naman sa week 2, April 16 hanggang April 22, sinasabi ng forecast na magpapatuloy pa rin itong kumilos northwestward at dadaan sa loob ng northeastern portion ng PAR bago ito magre-recurve patungo sa southern coast of Japan sa week 2. Kapag sinabi nating recurving, ito yung pagliko ng direksyon pataas at palayo. At sa senaryo na nakikita matapos nitong dumaan sa hilagang silangan na bahagi ng ating area of responsibility, inaasahan nitong aakyat lilihes papunta sa direksyon ng Japan. Habang ito ay lumalapit, sinasabi sa mga datos na patuloy itong mag-intensify at posibleng umabot sa typhoon category o mas mataas pa. May sinasabi rin ng ilang eksperto na pwede itong maging super typhoon. Sa ganitong punto, mahalagang tandaan na habang malayo pa ang forecast period, marami pang pwedeng magbago sa lakas at eksaktong track. Pero ang malinaw na mensahe, may signal ng malakas na development sa ilang senaryo. Kaya dapat seryosohin ang pagbabantay at hindi dapat maging kampante. Sa ngayon, ang lumalabas sa guidance ay hindi ito nakikitang magla-landfall sa kalupaan. Pero hindi ibig sabihin ito ay wala ng epekto. Kahit walang landfall, kapag may lumalapit o dumadaan sa northeastern portion ng PAR, maaari pa rin itong palakasin ang hangin at alon sa hilagang bahagi, lalo na sa mga baybaying exposed sa open sea. Maaari rin itong hatakin ng moisture at baguhin ang daloy ng hangin na pwedeng magdulot ng mas active na pag-ulan o mas madalas na thunderstorm sa ilang lugar. Depende sa posisyon at lawak ng sirkulasyon. At kung ang track ay mag-shift ng kaunti, pwedeng mag-iba ang magiging epekto sa Northern Luzon at sa mga kalapit na lugar. Kaya para sa mga nasa Northern Luzon, lalo na sa mga lugar na malapit sa baybayin, at para sa mga may planong bumiyahe papunta sa Hilaga sa week 2 window, mas mainam na maging handa sa posibilidad ng mas lumalakas na hangin at mas mataas na alon habang papalapit ang panahon. Kung ang biyahe ay may sea travel, mas maging maingat dahil ang sea condition ang isa sa unang naaapektuhan kapag may malapit na tropical system kahit hindi pa landfall. Sa mga mangingisda at maliliit na bangka, ugaliing, sumunod sa local advisories dahil ang biglaang pagtaas ng alon at bugso ng hangin ang madalas na nagiging sanhi ng peligro. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at patuloy po tayong mag-ingat.